Inaasahan ng Department of Transportation o DOTR na sa taong 2028 ay sisimulan na ang partial operation ng North and South Commuter Railway Project sa bahagi ng Clark to Valenzuela, habang sa taong 2030 naman ay target na matapos ang proyekto hanggang Calamba. Ang nasabing Clark to Calamba NSCR project ay tinatayang may kabuuang halaga na 800 billion pesos. Siguro itong Clark to Valenzuela, no? We are expecting na mag-operate tayo by end of 2027 or early 2028, no? And then yung construction from Valenzuela to Calamba, siguro it will take another 2 years. Itong buong project na to from Calamba to Clark ay almost 800 billion pesos, more than 800 billion. Bukod dito, target din ng DOTR na ipatupad na rin sa taong 2028 ang partial operation naman sa Metro Manila Subway Project. Yung sa subway naman, it's a 17-kilometer underground railway, no? Tuloy-tuloy din ang ating trabaho doon, and hopefully magkaroon tayo ng partial operations by 2028. Partial operation. Ito naman ay abutin ng almost 480 billion. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, isa sa mga naging problema kaya sila nagtatagal sa mga nakaraan ay ang right of way. Siyempre, pag hindi mo na-deliver yan, magkakaroon ng delay. In fact, yan ang one of the major reasons kung bakit na-delay yung mga projects natin. Itong MMSB, if you will look at the original schedule, dapat yan, it should be operational by 2023. But of course, karoon ng COVID, karoon ng itong mga right-of-way problems. No? And yan ang, ngayon ang pinagtutulong-tulungan namin ng Marisol. Humingi na rin sila ng tulong sa national government para tuluyan ng matapos ang North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project. Marami pa rin tayong right-of-way problems dun sa NCR, particularly sa San Fernando, Pampanga. But continuous naman yung ating mga trabaho doon. No? We're working, tinutulungan naman tayo ng different government agencies. No? In fact, nagkaroon nga kami ng interagency committee to address these right-of-way problems. No? And we have to report to the President on a regular basis kung ano yung result ng mga issues and how we were able to address these issues and problems. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.